Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Today, we celebrate the second Sunday of Lent, o ang ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. And the liturgy is leading us to reflect on one of the most important event that happened in the life of our Lord Jesus Christ, which is His Transfiguration. This Transfiguration happened after He told His disciples about the suffering that He will underwent in the hands of the leaders of the government, at the same time of the leaders of the religious systems, which are the Pharisees, the Sadducees, and also the scribes. And also, before this gospel of today, Jesus reminded us that we are called to carry our cross in order for us to be worthy to become His disciples. Now, in this transfiguration which happened in the Mount Tabor, there were three important or very close apostles who were with Him. It was Peter, John, and James. John and James were the sons of Zebedee. And then, afterwards, what happened was, while Jesus was praying, His clothes became dazzling white. There was a change, a transformation, a transfiguration that happened, that these three apostles were able to witness. Now, after that, two men appeared, Moses and Elijah. And both of them represents the Old Testament. Moses represents the law, or what we call it in Hebrew, Torah, or the first 5 books of the Old Testament. And Elijah represents all the writings, or the prophets of the Old Testament. And these two men, Moses and Elijah, during their time, they decided or they desired to see God face to face, but they weren't able to see Him, because as it is written in the Gospel of John, it is said that no one has ever seen God. It's only the Son of God, who is very close to Him, was able to reveal the Father to us. And now, they are both in front of the God that they were looking for. Because in the letter of St. Paul to the Colossians, he said that Jesus Christ is the image of the invisible God. Now, Elijah and Moses were talking to Jesus about the coming exodus, the coming passion that He will undergo, which will bring Him back to the Father in heaven. Kung mayroong exodus sa lumang tipan, yung pagbuka ng dagat at dumaan yung mga Israelita para makatakas, makaligtas galing sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo, merong bagong exodus na pinag-uusapan. There is a new exodus that we're talking about in the New Testament. It's our passing from our slavery to freedom. From being slaves of the devil to being sons and daughters of God. And Jesus will accomplish this when He died, or when He will die on the cross. Now, at the end, when Elijah and Moses wanted to leave Jesus already, Peter said, Master, it is well that we are here.
gusto ni San Pedro na doon na lang sila. But it's not the purpose of that vision, of that experience. But sabi dito, as he said this, a cloud came and overshadowed them, and they were afraid as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, "This is my son, my chosen. Listen to him." Okay, ito mga kapatid ang kailangan natin bigyan ng pansin. Ang mensahe sa atin ng Diyos ay pakinggan ng kanyang anak. At sa panahon ng Kwaresma, binibigyan din tayo ng pagkakataon para harapin natin ang ating mga krus, pasanin ang ating mga krus. Dahil sa likuran ng ating mga krus ay mayroong gloria, mayroong kaluwalhatian. And these three apostles were able to witness the glory of Jesus Christ. Hindi naman natin nakikita ang gloria ng Diyos. Ang nakikita natin na si Jesus nang namatay, nakapako sa krus, but behind that cross is His glory. And ito ang panawagan sa atin ngayon sa panahon ng Kwaresma na tayo ay magbagong buhay, magbagong anyo, na may sa buhay natin ang kahulugan ng binyag, that we're able to relive the essence of our baptism that we received, kung saan tayo ay binabago ng Diyos. God is changing us, transforming us to be like Him, to be His image and likeness, so that His love revealed on the cross by Jesus Himself, His beloved Son, through us may be revealed also to other people in our families, with our friends, with our classmates and colleagues. Ito ang buhay ng mga Kristiyano. Tayo ay patuloy na naglalakbay sa pagbabagong buhay. Kagaya ng si Jesus ay na-transforma, na bago ang kanyang anyo, ito rin ay panawagan para sa atin na tayo ay mabago, to be transformed, to be converted. Ang ginamit sa Griego nito ay metamorphosis. Kagaya baga ng isang paru-paro, kung saan, di ba, naging caterpillar muna siya, tapos later on nagiging siyang pupa, parang patay na, hindi na gumagalaw, hanggang later on lilipad siya kasi magiging na siyang isang paru-paro. Ganoon din ang panawagan sa atin ng Diyos, that we become transformed by obeying, by listening to His beloved Son, so that our lives may be God's instrument. May our lives shine, give light to others, magbigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman, to be like salt, magbigay ng lasa sa ibang tao, magbigay ng kahulugan sa buhay ng iba. Una sa ating pamilya, sa mga kaibigan, mga kamag-aral, at mga katrabaho natin. Yung mga tao nakakasalamuha natin araw-araw. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na ipalaganap ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating buhay araw-araw. And hopefully, bigyan tayo ng lakas ng Diyos na in His time, by His grace, and by the discipline of this Lenten season, makapasok tayo sa kalooban niya upang makamtan natin ang bagong buhay, ang buhay na walang hanggan, at the same time, maranasan natin ang kaligayahan na gusto nating ibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang basta saya or panandali ang kasayahan, kundi ligaya, joy, ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. This joy is freely given to us by Jesus Christ. Paano? Sa pagpapalaya niya sa ating mga kasalanan. Kasi yung Exodus na pinag-uusapan dito ay yung paglaya natin hindi sa slavery in Egypt,
kundi sa slavery ng ating mga kasalanan, patungo sa bagong buhay, patungo sa buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At kahit hindi pa tayo namamatay, ngayon pa lang nagsisimula na ang karanasan natin ng langit, ng bagong buhay, ng buhay na walang kamatayan. At sa pamamagitan nito, God is giving us His grace, His strength, so that we can carry our cross courageously, and we can see joy. We can see the joy and peace in front of our sufferings, in front of our difficulties, in front of our limitations, and even our failures. Because God is faithful to His promise. Kagaya ng pangako ng Diyos kay Abraham, di ba? The reading of today also, the first reading speaks about the calling of God, the calling of Abraham. God calls Abraham to start in a journey. At tayo ganun din. Hindi naman biglaan or parang isang kisap mata. Tayo ay tinatawag ng Diyos na maglakbay, hindi mag-isa, kundi kasama siya. Huwag natin kalimutan, sinabi ni Jesus sa atin, "Behold, I am with you until the end of time." Kaya kasama natin ang Diyos, hindi lang sa oras na tayo ay masaya. Higit sa lahat, kasama niya tayo sa oras ng kalungkutan natin, sa oras ng pighati, sa oras ng kabiguan, sa oras ng hindi natin naiintindihan naman nangyari sa buhay natin. Kasama natin siya hanggang sa panahon na tayo ay nakakaranas na para tayo ay namamatay o nawawala ng pag-asa, kasama natin siya. Hopefully, ang taon na to, this Jubilee Year of Hope, will really bring us hope because Jesus is our hope. At ang sabi ni San Pablo, in hope, we are saved. Panghawakan natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kumapit tayo sa Kanya at siguradong makakamta natin ang tunay na kaligayahan, ang kapayapaan sa gitna ng mga unos ng ating buhay, at naway tulungan tayo ng Diyos na makita natin ang ating purpose. Ano ang dahilan or para saan tayo nilikha ng Diyos? Upang ang ating buhay ay maibigay natin sa Diyos at magamit natin ang ating lakas sa pagsisilbi sa ating kapwa. Magandang araw sa inyong lahat.